life when you have experienced being blessed by someone? Abraham ay pinagpala ng Diyos. At hindi lang po niya pinagpala, kundi God promised to him na maging isang pagpapala siya, daluyan ng pagpapala sa mga nasyon. So sa nabasa nating passage ay story about the call of Abraham. So God called him to leave his home at siya ay pumunta sa ibang nasyon. At hindi lang siya pupunta doon, kundi pupunta siya doon at maging isang pagpapala siya sa mga nasyong iyon. So then the whole story of Abraham inform us na siya ay pinagpala ng Diyos. At hindi lang pinagpala, kundi He promised na maging isang pagpapala siya sa mga nasyon. Amen. So there is 3 principles or key truth that we want to learn today. First is God is the source of blessing. So I know na share ko sa atin ni Pastor Jos about blessing. And number 2 is God wants us to be a blessing. And number 3, God wants us to be a faithful stewards. So number 1, God is the source of all blessings. Sa Diyos galing lahat ng pagpapala na natatanggap natin. Sino po dito yung naniniwala? Amen. Lahat tayo ay naniniwala na lahat ng pagpapala ay mula sa Panginoon. Nung tinawag ng Diyos si Abraham, He declares, I will bless you. Ang statement na ito ay signifies that God is the source of blessings. So, isa sa mga katotohanan that we always need to remember that God is the source of good things. So, lahat ng mga blessing na natanggap natin araw-araw ay mula sa Diyos because He is the source of everything. Amen. So, many times sa atin na mas madali nating ma-recognize or makita ang mga struggle or problems. So, marami po sa atin yung nire-recognize natin yung problems or struggle dahil yung mga pagpapala natin na-receive. Kapag tayo din ay nakakaramdam ng sakit 1 to 2 days, we tend to remember that. And we forget that God makes us healthy for the rest of the years. For the rest of the year. Amen. So lahat ng meron tayo ngayon, ito man ay possession, family, business, work, and other resources of income ay mula sa Diyos. So let us recognize itong katotohanan ito. Marami man sa atin ang nag-iisip na ang trabaho natin, ang business natin, ang accomplishment natin ay dahil iyon sa own effort natin. Ganon din ako noon. Nung bata-bata pa ako, hindi ko pa naunawaan ang Word of God. So, minsan yun yung nire-recognize natin. Pero isipin po natin, saan galing ang ating lakas? Saan galing ang mga opportunity na ito? So, babalik pa rin po tayo sa katotohanan na ang Diyos ang source ng ating buhay at kasama ang ating lakas. Amen. So, alam niyo po, mga kapatid, ang pinakamahalagang blessing na aking natanggap sa buhay ko sa Diyos, mula sa Diyos, ay ang kaligtasan or salvation. And I believe yun din ang pinakamahalaga sa inyo na natanggap niyo sa buhay niyo, yung kaligtasan. Si Jesus Christ. Na si Jesus Christ na namatay para sa atin. So I accepted Him bilang Lord and Savior ko. Yung malaman natin yung identity natin in Christ, that we are loved, we are worthy, we are righteous, we are blessed,
and we are the children of God ay isang pagpapala na lagi nating lakarin at isapabuhay. Amen. So nung tayo na natanggap natin ang Panginoong Jesus, ay tayo ay kanyang pinagpala. So there is a blessing in obedience. Amen. If God is the source of blessings, God wants us also to be a blessing to others. At yun po yung number 2. So gusto ng Panginoon na maging isang pagpapala tayo sa iba. At hindi lang tayo pinagpala ng Diyos, kundi nais niya tayong maging isang daluyan ng pagpapala. Sabi ng Diyos kay Abraham, you will be a blessing. So isa sa mga katotohanan na kailangan nating maunawaan, a blessing is not meant for selfish enjoyment. So ito ay inilaan upang ating ibahagi sa iba. Amen. Medyo nawawala ang ating mind. Hello. So this is how a cycle of blessing works. Wow. So pinagpala tayo ng Diyos dahil siya ang source ng blessing. Then we joyfully receive it with thanksgiving in our hearts. Amen. So blessing ay hindi lang ito pera or material things. Yung kaligtasan na natanggap natin ay maaari natin ito ibahagi sa iba, lalo sa mga kapatiran natin na hindi pa nakakakilala kay Kristo. Tayo ay gamitin ng Panginoon to share the gospel to others. At yun ay isang pagpapala sa iba, na malaman nila na may Diyos tayong tagapagligtas. Amen. And there is hope in Jesus Christ that we are redeemed. Amen. So if someone needs comfort, kung may nangangailangan ng comfort, ibigay natin yung comfort. Ipadama natin, i-demonstrate natin yung comfort ng Panginoon sa kanila. At kung nangangailangan ng prayer, we pray for them. At kung may nangangailangan po ng encouragement, let's encourage them. At kung may alam kayong pakiramdam nila is they are not loved, i-demonstrate natin yung pagpamahal ng Panginoon sa kanila. Paano po ba? Ayun, lapitan natin sila. Amen. And in that way, tayo ay ginagamit ng Panginoon as a channel of blessing. Hindi lang po pera or material things, kundi sa pamamagitan ng pagde-demonstrate natin ng pagmamahal ng Panginoon ay isang pagpapala po sa iba. So remember that we represent Jesus. We are ambassadors for Christ. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Therefore, we are ambassador for Christ, God making His appeal through us. We implore you in behalf of Christ, be reconciled to God. Amen. So I want to share this story, testimony. Nung ako'y bata-bata pa, para pa akong bata ngayon. Yan. Nung bago-bago pa ako sa married life, is nakaramdam ako ng depression and anxiety. Pero ito yung pagpapasalamat ko sa Panginoon na kahit nakakaramdam ako ng depression and anxiety, hindi pa ako tumigil na dumalo sa mga ganito. Hindi ko dinahilan yun para hindi ako makadalo. Kasi through sa pagdadalo ko, sa pamamagitan ng pag-attend ko ng mga services and mga prayer meetings, is good ko na-meet din yung ginamit ng Panginoon na nag-encourage sa akin. Nagbigay na encouragement sa akin. Nung pinatayo ako nung prayer meeting to give testimony, after that, kinausap ako ng isang mother. Nataingan na bakit.
nag-speak iso na iti-blessing sa akin. And I received that. And through that experience, nagagamit din po ako ngayon na mag-speak blessing to others. Lalo na sa mga lumalapit sa akin na humihingi ng needs. Nag-i-speak din po ako sa kanila. And through that simple way, is nagiging blessing tayo sa kanila. And we are only the instrument. Amen. Hindi tayo yun, kundi tayo ay ginamit ng Panginoon. So sa mga pagpapala na binigay sa atin ng Diyos, ay kailangan din nating alagaan ito. So God wants us to be a faithful steward. So God declares to Abraham, nation will be blessed through you. So God will bless the nation through Abraham's life. Nais ng Diyos na si Abraham ay maging isang tapat na katiwala sa pagdadala ng isang responsibilidad. Sabi sa Proverbs chapter 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all we live in it. So we own nothing. We are just a steward, expected to be faithful to God's properties entrusted to us. So sa mga volunteers to different ministries na nag-handle ng grupo, tinuturuan tayo ng Panginoon to be a good steward upang pangalagaan yung mga hawak po nating mga tao. At sa mga napagkalooban naman po ng material blessings, seek God for wisdom how to manage that blessing. Ito man ay business. Seek God how to manage the people, yung mga katiwala nyo, yung blessings, and of course, yung customers kasi sila din ay isang pagpapala sa atin. And kung tayo man ay nasa offices, seek God also for wisdom, knowledge, how to manage the employees, co-workers, and clients. Diba? Kasi araw-araw nakakaranas tayo ng trials. Kung tayo naman ay guro, sino po ang guro dito? Kung yung nanonood man po sa online, kung tayo po ay guro, seek God for wisdom, knowledge, and understanding para sa mga co-workers natin and student and also the parents or guardians. Amen. Ganon din po dito sa church. We value one another and we love one another. Amen. 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 We love one another. Amen. We value one another. Yes. Amen. Because we love God. So, in order for us na maging isang pagpapala sa iba, let us recognize that all blessings are from God. At ang mga blessing na ito ay hindi natin dapat itago, kundi let us share to others. Be a blessing to others. And all blessing we receive ay kailangan natin pangalagaan ang mga ito. So be a faithful steward. So mga kapatid, be a blessing to our family. Amen? Yes. Be a blessing to our community. Yes. Be a blessing to our co-workers. Yes. Be a blessing to business partners. Amen. To our customers. Amen. And to everyone whom God entrusted us na mga ka-fellowship natin. Amen. So as we live daily, let us continue to be a blessing.